Wow! Ito yung pinaghalbusan. Yan. Lagay muna natin dyan. Discarding malapit lang yan mga idol. Nilagay na natin mga idol ang mga ingredients niya. Ayan, may butchok, pinya. Para masyurong natin ang lasa. Uminas tayo ng konti. Kung malambot ko talaga. Ito nga sunod na yung aking subo dahil kinuha ko ay hipon, tahong, tsaka yun na nga yung atang patatim na recipe na niluto kanina. Kaya palampok natin at wala na itong tayuan dahil ang aking kinuha ay isang lingguhan na. Okay mga boss, for today's my video is siyempre dito ako ngayon sa trabaho at magtatanghalian ako. At siyempre ako rin yung kalimitan nagluluto. Eto, meron tayong nilulutong pata. Wow. Pero ang luto namin dito is patatim. Yan. Actually may mga ricado na siya. Yan. And papalapot-laputin ko lang yung sabaw niya hanggang sa medyo may ka na kaunti para magmukhang patatim talaga mga idol. Ito yung tanghalian namin. Bale, meron din kaming hipon at saka yan. So, yan. Tanghalian namin ngayong araw na ito kasi birthday ng aming manager. Kaya yun. And yung discarte ko dito, ito naman kasi ilalagay natin pagluto na. Ito yung pinaghalbusan. Yan. Lagay muna natin dyan. Discarding malapit lang yan mga idol. Di totoo yan. Yan. Babad natin sa pinaghalbusan ng ating patatim para magkalasa. And then, panguhuli na natin itong pinya. Tsaka yung gulay. Kaya yun. Subukan natin magluto ngayon ng patatim and tingnan natin kung gano'n karami makakain ng mga kasama natin. Let's go! Binaligtad ko na rin niya ang pata para at least pantay yung pagkakaluto niya dahil sa sobrang lambot nito baka magguta-gutay tayo. At syempre nilagay ko na rin yung mga ingredients niya para yon sakto na. An hour later. Okay, nilagay na natin mga idol ang mga ingredients niya. Ayan, may butchok, pinya, syempre konting iga pa ng sabaw, goods na yan. And si Miss naman magluluto ng seafood. Yan. Palabot na naman tayo itong kain ng mga idol. Para masyurong natin ang lasa, uminas tayo ng konti. Kung malambot ko talaga. Wow! Tapos nga nung nag-prepare na kami sa amin lang isa talaga namang wow ka talaga. Sa dami ng pagkain, yun na nga may mga dessert pa. At syempre, prayer. Paghingi ng kapatawaran, yun na nga, lalo higit, pasasalamat sa lahat ng biyaya na nakakamit namin. Syempre, sa aming bossing na nag-birthday, ay sana humaba pa ang kanyang buhay. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At yun na nga, ito na finally talagang ginagamitin ko na rin yung aking pagiging mabilis dito talagang. Hindi na nga ako umupo hanggat hindi ko natatanaw yung aking niluto na patatim. At siyempre unahan ko talaga dyan yung mga kuko niya, mga tuhod niya ay talagang yan ang pupuntrayan ko kapag ako na kukuha. At eto lang nga, nakakailang subo na nga itong katapat ko, itong mga katabi ko ay ako hindi pa. At finally hawak ko na nga ang pala, este ang kutsara. At yun na nga, nakakuha na rin ako sa wakas talaga. Kanina ko pang inaabangan talaga ito. At yun na nga, pagkaupo ko pa lang ay naisip ko na nagkakamay pala silang lahat. Kaya tumakbo agad ako dahil ako'y magkakamay din. Kung tawagin sa amin sakol, kaya mapapalaban talaga ng kahit mapaparami ang kain ito. Ito nga sunod na yung aking subo dahil kinuha ko ay hipon, tahong, tsaka yun na nga yung atang patatim na recipe na niluto kanina. Kaya palampok natin at wala na itong tayuan dahil ang aking kinuha ay isang lingguhan na kainan. Kaya kung kayo po yung nanonood, kain po tayong lahat. At dahil sa sobrang lambot niya ng patatim at talaga namang malasang-malasa yung aking pagkakaluto, ay talaga namang matira na rin niya po. At talagang yun na nga, ay talagang mamayat-mayin mo subo dahil habang mainit pa ay nandun talaga yung sarap ng patatim. Yun na nga, pati nga yung mga sipon na niluto ni Mrs. ay talagang hindi mo rin kaayawan dahil may kahiligan din niya ako sa sipon, lalo na pagka mga tahong. Dessert naman, dessert naman tayo, dessert. Sasama ko yun sa iyo, boss. Mangga. Ito.
Actually, mataas lang ang sugar. Tinitira ko po sa birthday. Sabi siya minsan. Minsan-minsan pwede ho lang.